Hi Aries, cleanse lang natin ang space mo, medyo malakas to. Salamat sa pagbisita at salamat sa inyong oras. Ito ay April 2024 general reading para sa sign ng Aries. Kunin nyo lang kung ano yung makaka-relate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, as in zero, okay lang yun. Maaaring sa susunod na reading ang makaka-relate kayo. So subscribe lang para masubaybayan ang mga bagong readings. Pero naniniwala ako na napadpad ka rito dahil sa hindi dahil aksidente. Meron tayong maaaring mapulot dito, maaaring sa oracle card or oracle reading na nasa dulo ng reading na ito. At yun lang ang makaka-resonate. Pwedeng ganun, okay lang yun. At echoing si Sinaida Seva, 90s icon. Tayo ay may free will. Ito lamang ay mga gabay. Gamitin natin ang ating free will. Okay, Aries. Merong medyo matigas ang ulo ang aking napipick up dito. Meron tayong gustong gawin, gustong i-pursue. Maaari mga tao sa paligid natin sinasabi na wag muna ngayon, hinay-hinay lang. Pero ikaw gusto mong sumugod. Go, go, go ang bet mo ngayon, dear Aries. Pero very, very Aries yun kasi hindi mapipigilan, hindi papapigil si Aries. Parang parehas dun sa English reading mo. Hindi papapigil si Aries at gagawin niya lahat ng kanyang makakaya, everything in his or her power para ma-manifest ang isang bagay. Maaaring may kinalaman to sa career, sa project, pero dahil gusto mong gawin ang isang bagay regardless kung anong consequence, maaaring willing kang mag-negotiate sa'yo na gantong amount lang. Parang papayag ka, sige, go. Para lang matapos lang, mangyari lang. Yun lang, kung mahihingin sa'yo na kapalit, in-negotiate sa'yo na baguhin mo tong ganto ganyan, ayaw mong baguhin. Very mapilit, sorry Aries, pero yun yung nakukuha ko na energy sa'yo. Ayaw kang baguhin. Pinipilit yung gusto. Gusto niyang gawin to pero hindi siya willing na baguhin ng isang bagay. Or hindi siya masyadong bukas sa kung anong pagbabago sa sistema na nangyari. Pwede rin na binapalitan ka ng role o dinadagdagan ka ng task sa trabaho. Tapos, ayaw mo sumunod. Gusto mong gawin kung ano yung tingin mo na dapat. Siguro, pinapalitan na yung scope of work mo, pero gusto mong ilaban kung ano yung hanggang saan lang yung scope mo. Parang gano'n. Merong gustong i-pursue. Merong isang tao sa paligid mo, pwedeng older sister, pwedeng mas matanda sa'yo na colleague, pwede ding nanay mo to, na nagsasabi sa'yo na hinay-hinay lang. Pwedeng ayaw mo siyang sundin, pero part of you, iniisip mo na sundin siya. Kasi masyadong malakas. Ito ka na naman, no? Double, Knight of Wands reversed. Very determined. Very, sorry, pero tigas ng ulo talaga yung napipick up ko dito. Na energy mo, Aries. Matigas ang ulo and ayaw paawat. Ganun. Very vocal sa gusto mangyari.
ipipilit kung ano yung tradition, kung ano yung nakasanayan. Pwede rin na may ini-introduce sa inyo na ano ba, activity sa office or sa school. Tapos ilalaban mo talaga na hindi, ganito dapat eh. Pero mukhang magka-come up kayo sa isang desisyon. Tingin ko magtatagumpay kayo doon sa ilalaban mo. Tingin ko yung kung ano man yung ilalaban mo siya kasi tingin mo tama siya. Tingin ko mapapanalo mo yun. Yun lang, malaki yung chance na umulit siya. I mean, pwedeng change of leadership. Tapos, ganun ulit. Mauulit lang siya na may battle. So, siguro itong tao na to sinasabi sa'yo, hindi ka ba napapagod? Kasi, ang hilig mong pwede magpresenta ng idea, mag-push ng idea, pero alam mo naman na walang patutunguhan. Pwedeng ganun yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Pwede rin na mapagtatagumpayan mo siya kung ano ka, tame down lang. Kung walang pagpupumilit at magiging bukas ka sa iba't ibang options na i-discuss sa'yo ng kadil mo or ng amo mo or kung sino man tong nilalabanan mo. Sobrang daming options, pero mukhang mag-a-arrive kayo sa isang desisyon. Pero malakas yung pangiramdam ko na ipipilit mo talaga kung ano yung para sa'yo. Or ipipilit mo kung ano yung dapat gawin. My way or the highway, merong very impulsive. Yung nakukuha ko na energy sa'yo. Dalawa pa yung Knight of Wands mo. Pwedeng frustrated ka sa sistema na nangyayari sa paligid mo. Pwede din na frustrated ka sa palakad ng org nyo or ng kumpanya nyo. Pero instead of you na kumbinsihin yung sarili mo na hindi ko naman deserve to, tingin ko kailangan ko nang umalis dito, nag-stay ka pa din. Tapos ilalaban mo, maaaring umaasa ka na magbabago, pero walang magbabago, girl. Mukhang walang magbabago, pero laban ka pa din. So, maaaring merong isang tao from the organization, actually pwede din ikaw to na imamanipulate yung sitwasyon para umayon dun sa politika Meron akong mukhang politika. Pwedeng ipa-power trip ka. Pwedeng ikaw din to, pero feeling ko hindi. Kasi may 9 of Pentacles ka dito. May pag-negotiate pa dun sa worth mo as a person. Ilalaban mo pa na ito ako, ganito yung na-contribute ko, blah 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 blah. Pero meron ka namang option na umalis or iwanan na yung sitwasyon na hindi na nakakabuti sa mental health mo. Ipupush mo pa rin yung isang bagay, ilalaban mo siya, ilalaban mo hanggang matapos, pero hindi mo napapansin na gumagalaw na yung mga higher ups behind your back, or meron ng ibang kumikilos para lang pwedeng paalisin ka, or kumikilos para magmukha na hindi nila kasalanan yung changes or yung pagpapatupad ng isang bagay na hindi ka agree. Kung sino man tong tao na to, maaaring ito yung magbigay ng counsel sa'yo.
masyadong malakas yung force niya. Kung merong tao na sobrang intellectual, sobrang talino, or mapolitika, manipulative, pwede. Merong isang tao, pwede yung wife nito na naging ka-close mo, wife ng boss mo na naging ka-close mo, pwede ganun. Merong isang tao na calm lang, kalmado, at naiintindihan niya kung saan ka nanggagaling, nakikinig siya sa'yo, very empathetic siya. Pwedeng HR nga to eh. Rare nun, no? Pero pwedeng HR to na imimit ka halfway o tutulungan ka para makamit kung ano, mapagtagumpayan mo, makamit yung gusto mong mangyari or mag-negotiate sa'yo. Para yung halfway ng gusto ng boss, gusto ng nakatataas, at gusto ng mga empleyado tulad mo. Meron silang gustong ipatupad din na tingin mo hindi maganda. Pwede din kasi na ano to, like sa neighborhood nyo, merong gustong ipatupad pero talino ka eh, tsaka matapang ka, tingin mo hindi nararapat yun. So ilalaban mo na huwag ipatupad yun kasi hindi siya nakakatulong sa lahat. Pwede din na huwag ka sumugod mag-isa. Kung very passionate ka na ipaglaban ng isang bagay sa organisasyon, sa neighborhood, whatever org, huwag ka sumugod mag-isa, dear Aries, kasi mas mapagtatagumpayan mo siya kung bukas tayo sa suggestion ng iba, or bukas tayo sa pagkikipagtulungan sa ibang tao. Not necessarily against dito, maglaban or promotesta or gumawa ng evil plan para mapatalsik to. Not necessarily about that. Pero planuhin na maigi, huwag mong planuhin mag-isa. At sana maging inspirasyon sa'yo yung enerhiya ng taong to na hindi lang puro utak, may puso din. May puso sa mga tao sa paligid niya. May pagbabago na mangyayari. May pagbabago, tas resistant ka sa pagbabago na yun. Sa paanong paraan mo yayakapin, yung pwedeng yakapin yung pagbabagong yun without, sorry pero narinig ko, without embarrassing yourself. Paano mo makikita ang isang bagay sa ibang angulo, o ang angulo, ibang lens. So paano mo makikita yung sarili mo as a big thing without actually being arrogant, if I may put it that way. Paano mo maipagmamalaki yung prinsipyo mo without being mapagmalaki? Yan yung naririnig ko na mensahe ng card na ito. Tiny triumphs. Paano makikita yung sitwasyon mo in a bigger scheme of things? Paano mo lalawakan ang iyong pagtingin at hindi lang short-sighted, focus lang dun sa ginawang unfair sa'yo. May tendency tayo na maging short-sighted, nakatuon lang tayo dun sa problema at maaaring gumagawa tayo ng drama around that. Pero paano mo titignan yung pagbabago na yun in a greater scheme of things? Paano mo titignan yung big picture? Paano ka makaka-empathize? Paano ka makaka-empathize dun sa bigger plan? Let's say nung boss mo nga, malamang pinag-usapan niya ng board. So, kung napag-usapan na yun ng board, dumaan na siya sa proseso. So, paano natin titingnan yung proseso in such a way na hindi siya, it's not against us, na hindi siya tungkol sa'yo, hindi siya para sa'yo, hindi siya ginawa para
maka-offend sa'yo. Hindi siya ginawa, hindi siya pinagdesisyonan ng trip lang nila. Paano natin siya titingnan in a way na pinag-isipan din naman yon. So, hindi ko lang kung paano ko sasabihin ng maayos, pero sana nagme-make sense yung sinabi ko, Dear Aries. And kung meron kang balak na ipaglaban ng isang bagay na align sa prinsipyo mo, paano mo siya itataguyod ng hindi nakaangkla sa galit, kundi sa may empathy, kundi sa malawak na pag-intindi sa lahat ng sides o anggulo ng sitwasyon na nangyayari sa iyo ngayon. Definitely may pagbabago at meron resistance sa pagbabago na yon. Paano mo yayakapin yung pagbabago na yon without actually, sorry pero narinig ko, embarrassing yourself? Sa paanong paraan mo maitataguyod yung prinsipyo mo without fighting, without anger? So, iwan ko na yun dun bago pa humaba. At salamat sa pagbisita, Aries, and sana makita ko kayo ulit, and hopefully next month. And see you soon. My name is A, and bye, Aries. Salamat.